So talakayin po natin ngayong linggong ito, the 7 pillars of a guardian leader. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa tinatawag nating mga guardian leader? Ang sabi po ng aklat ng Romans chapter 13 verse 4, they are God's minister appointed by God to those who do good and to punish those who are evil. Ang ating tatalakayin ngayon ay may patungkol sa ating gobyerno, ang pamunuan ng ating gobyerno. Alam niyo ba na ang pamunuan ng isang gobyerno o maging ang gobyerno mismo ay itinayo, itinatag at pinahintulutan ng Diyos upang sila'y maging lingkod bayan ng ating mga mamamayan. They are God's minister in the government. Dahil ngayon nalilito tayo, sino ba talaga ang tama, totoo, at sino ba ang ating paniniwalaan? So, balikan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. According to Romans chapter 13 verse 4, government leaders are God's ministers. Again, pakisulat po ninyo ito sa inyong mga comment section. Government leaders are God's ministers. They are guardians placed by God to protect the good and to punish the evil. Maliwanag po sa salita ng Diyos na ang isang gobyerno, kahit anong klaseng gobyerno, kahit anong klaseng pamalaan, ito'y tinatag ng Diyos, itinayo ng Diyos, pinlano ng Diyos to become God's minister. Kaya napakahalaga ng pagpili at paglalagay, lalo na ang pagboto ng mga uupong pamunuan ng ating gobyerno. Again, government leaders are God's ministers. At bilang mga guardian, sila'y nilagay ng Diyos diyan sa gobyerno niyan para maging guardians, mga tagapagbantay. At bilang mga guardians, if leaders are truly God's guardians, meron silang 7 bagay na dapat proteksyonan. Meron silang 7 bagay na dapat bantayan. They must protect 7 important things as God's guardian in the government. So mga kapatid, humanda tayong lahat. Sapagkat, at least ngayon makikita natin, ano ba talaga ang tungkulin at gampanin ng isang namumuno sa gobyerno, namamahala sa gobyerno, na tinatawag ng Bible na mga guardians of God or ministers of God. So kung handa na po tayong lahat, take note. Note takers are world changers. Isulat po natin ang lakat ng aral at turo na ating mapapakinggan ngayon. At least malalaman natin kung yung mga tumatayo, yung mga nanonood, yung mga nagsasalita, yung mga nagpapaliwanag, sila ba yung mga tumatayong guardians of God? Sila ba yung tumatayong mga God's minister for the people? What are the 7 things that they must protect as God's guardian in the government? Number 1, protect the authority. Number 2, protect the integrity of our government. Number 3, protect the justice in our government. Number 4, protect the courage of our government. Number 5, protect the truth in our government. Number 6, protect their service in our government. And number 7, the most important thing that they need and must protect is the glory of God. Ito yung 7 gampanin at tungkulin ng mga guardians of God. Guard the authority,
guard the integrity, guard the justice, guard the courage, guard the truth, guard the service, and guard the glory of God in our government. Sapagkat ang Diyos ang nagtayo, ang naglagay. There is no government that is not established by God, ang sabi ng Aklat ng Roma. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tingnan natin ano ba ang mga natatanging katangian na dapat makita sa mga guardians of God. A true guardians of God is built for these 7 pillars. To serve God, to serve the nation, and to serve the people. So tandaan po natin, mula ngayong araw na ito, dahil ito'y lagi talagang controversial ngayon ang pamunuan ng ating gobyerno, pag-aralan natin sila. Leadership in government is a divine stewardship of responsibility. Mahalagang malaman po natin ito, mga kapananampalataya. Leadership in the government is a divine stewardship of responsibility. Ito po isang makalangit, makadiyos na ipinagkatiwala sa kanila ang responsibilidad na bantayan at proteksyonan ang gobyerno, ang mamamayan at mga tao. And so to say, parang hindi natin ito nakikita sa mga government official. At yun ang dapat nilang makita. That these government officials or leaders is a divine stewardship. Pinagkatiwala lang sa kanila. When leaders fulfill this calling, the nation will flourish. But when the leaders neglect it, societies collapse. Kapag ang mga guardians ng ating gobyerno ay tinindigan at tinayuan nila yung kanilang gampanin, ang isang bansa ay umaangat at umaasenso. Subalit kapag ang mga guardians na ito ay nagpabaya at naging abusado, bumabagsak ang isang lipunan. At yan ang nakikita at napapanood at nararanasan nating lahat. So ngayong umaga ito, humanda po tayo. Talakayin natin ngayong umaga the first guardian's responsibility and protection. Point number 1. Guardians must protect the authority. They are guardians of authority. Ano ibig sabihin ng guardians of authority? Stewarding power as divine trust. Dapat makita po natin sa lahat ng mga government leaders na yung kapangyarihan na tinataglay nila, tinataglay ng opisina nila, tinataglay ng kanilang posisyon, ay isang katiwala lamang sa kanila ng Diyos na dapat nilang pakaingatan. Stewarding power as divine trust. Authority is not ownership, but authority is stewardship entrusted by God. So sa lahat ng pamunuan at namumuno sa ating gobyerno, kayo pinagkatiwalaan ng Panginoon ng authority. Kayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng kapangyarihan. Hindi po ito ating pag-aari. It is not our ownership. It is a stewardship entrusted by God. God's authority is very dangerous when misunderstood. Napaka-mapanganib ng authority, ng power, ng kapangyarihan kapag hindi ito naintindihan ng ating pamunuan sa gobyerno. Some people think that leadership means I am the boss. Yun yung nakakatakot. Na lahat ng namumuno sa ating gobyerno, naluklok na iboto, tumatay yung pinuno ng ating gobyerno na tinatawag nga nating guardians of God, akala niya bilang isang pinuno na nangunguna sa ating gobyerno, I am the boss. Ang isang tunay na guardians of God, ang sinasabi ng Bible,
Authority means I am responsible before God. Yan dapat yung mentality ng isang guardians of God, guardians of authority. Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng iyong kapangyarihan. Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng iyong power and authority. Hindi ikaw ang boss. Ibig sabihin yan, you are responsible before God. Tatlong bagay po tatalakayin natin ngayon. Number one, under the guardians of authority, point number one, assigned authority. Anong ibig sabihin ng assigned authority? Authority was given by God. Authority comes from God. It doesn't come from people. It doesn't come from ego. Ano mang kapangyarihan meron ng isang government leader, ano mang kapangyarihan meron ng mga leaders ng ating gobyerno, point number one, it is assigned authority. It is given by God. Authority is not something that we grab. It is something that God grants. Ang kapangyarihan tinataglay ng isang government leaders ngayon ay isang bagay na hindi nanggaling sa tao. Hindi isang bagay na kinuha mo. Isang bagay ito na binigay sa iyo ng Diyos, na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. A guardian leaders stays humble and responsible knowing that God placed him in that position. Kaya ang isang tunay na guardians of God, ministers of God, ay nananatiling mapagpakumbaba at nagiging responsable sapagkat alam niya sa kanyang sarili, hindi ito galing sa tao, hindi ito galing sa kanya, hindi ito kinuha niya, ipinagkatiwala ito sa kanya ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ipanalangin po natin ang ating gobyerno ngayon. Alam natin nagkakagulo. Kaliwat kanan ng demandahan, kaliwat kanan ng batuhan, kaliwat kanan ng banggaan, siraan. Pero ang isang government official as guardians of God, they are guardians of authority. Hindi nila dapat gamitin ang kapangyarihan, ang authority nila, para sa pansarili nilang kapakanan. Hindi para mang-abuso. Hindi para magpahirap. Hindi para proteksyonan ng sarili nila. So point number one, as guardians of authority, it is a assigned authority. Meaning, given by God. Number two, it is also a accountable authority. Anong ibig sabihin ng accountable authority? All guardians of God or ministers of God in the ministry is answerable before God. Ibig sabihin, lakat ng nakaupo, lakat ng nakatayo, lakat ng mga namumuno sa ating gobyerno, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ang authority nila ay tinatawag nating accountable authority. Meaning, all government officers and leaders are answerable before God. Anong sabi ng Hebrews 13:17? For they watch over your soul as those who must give account. Whether we like it or not, lakat ng tumatayong officers and leaders ng ating gobyerno, lakat sila ay mananagot sa Diyos. Because they are accountable authority. Every leader will one day face the ultimate performance review, and that is God. Hindi sila yung nagre-review sa sarili nila. Hindi sila yung mga nag-check sa sarili nila. Hindi sila yung nag-approve sa sarili nila. Time will come. Lakat ng pinuno ng ating gobyerno will face the ultimate performance review. Ang magre-review ng kanilang assignment, ng kanilang stewardship, ng kanilang function and responsibility, ang Diyos mismo. Kaya mga kapatid, kaibigan, manalangin tayo na makita ng ating mga government officers ng authority nila is just a assigned
authority. Na ang authority nila is just an accountable authority. Sa napapanood natin, parang ang tatapang nilang lahat, na parang wala silang kinatatakutan, na parang kontrolado nila ang buong takbo ng gobyerno. But take note, it is just an accountable authority. Lakat ng naluklok, lakat ng naiboto, lakat ng nakatayo ngayon, ay mananagot sa Diyos. It is, meaning leadership is not whatever you want, you will do. Kaya pag ikaw ay namuno sa isang gobyerno, naiboto ka, nanalo ka, nakaupo ka, pag sinabing government leadership, it doesn't mean you can do whatever you want. It is leading, knowing that God is watching. Kasi yung authority mo is accountable authority. Mananagot tayo sa Diyos. Hindi lang tayo sa taong bayan mananagot. Mananagot tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagluklok, ang naglagay, at nagpahintulot na maupo ka sa iyong posisyon. Power without accountability becomes abuse. At ito po yung napapanood natin. Kaya nagdurusa at naghihirap ang napakarami nating mga kababayan. Kaya marami tayong kababayan na nandun sa Middle East, naiipit ng gera, hindi makauwi. Kasi hindi nila alam yung function ng authority. That authority is just an assigned, accountable authority. Every leader will give an account to God. Kaya tayong mga mananampalataya, hindi natin kailangan silang labanan. Hindi natin trabahong labanan ang mga government official. Ang trabaho po natin, ipanalangin sila. Na makita nila that their authority is just an assigned authority. Accountable authority. That they are guardians of God in the government. Ipanalangin natin makita ng mga leaders ng ating gobyerno na sila mga tagapagbantay, mga katiwala ng Diyos, na binigyan kapangyarihan para bantayan at proteksyonan ng ating bayan. Hindi para pahirapan, hindi para pagsamantalahan ang ating gobyerno. They are guardians. Hindi sila mapagsamantala. So leadership must exercise with integrity and responsibility as guardians in the government. Yun dapat ang nakikita natin ngayon sa ating mga pamunuan. Na silang lahat ay maging responsable at maging matapat na tagapagbantay at tagapagbigay proteksyon ng ating pamayanan. Because they know that God sees how they treat people under their authority. So under the guardians of authority, point number 1, assigned authority. Point number 2, accountable authority. The last and final, it is an applied authority. Anong ibig sabihin ng applied authority? Use your authority to serve people. Romans 13:4, for they are God's servant for our good. Ang liwanag ng Biblia. Kaya sinasabi ng Biblia, ang lakat ng gobyerno ay nanggaling at tinayo ng Diyos, at ang mga iniluluklok natin dyan, nilalagay natin dyan, are God's minister, God's guardian, for the good of the people. Gamitin nila ang authority nila to serve, to protect the people. Used to serve people. Authority must be used for the good of the people. Ang dapat nakikita natin sa lahat ng pamunuan ng gobyerno, ginagamit nilang authority nila, ginagamit nilang power nila, ginagamit nilang influence nila, ginagamit nilang title, office, and function nila for the good of the people. Kapatid, kaibigan, tanong lang, nakikita ba natin at nararanasan ba natin
na ang ating mga guardians in the government ay ginagamit ba nila talaga ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang posisyon, ang kanilang opisina para sa kabutihan ng ating mga mamamayan. A guardian leader asks these questions daily. Ito dapat ang tanong araw-araw ng mga guardians. Am I using my authority to help people? Or am I using my authority to hurt people? Real guardian does not oppress people. They uplift, they protect the weak, they correct the wrong, and build the right. Ito yung tunay na guardians of God at ito yung original plan. Bakit tinayo ng Diyos ang gobyerno? Because government are God's ministers to the people. They are guardians, not to oppress, not to hurt, but to uplift, to protect, to correct, and to build the right in our nation. Kaya ipanalangin po natin na ang pamunuan natin talaga ay huwag gamitin ang kapangyarihan na daan ng pagpapayaman, daan para maging makapangyarihan, daan para sumikat, maging boss. Mali po yung pananaw ng government leaders. Hindi sila boss. Sila po yung mga stewards of God. Sila po yung mga guardians of God. Authority becomes powerful when it is used to defend the vulnerable. Ito yung guardians of authority. Gamitin natin ang ating kapangyarihan para depensahan at para proteksyonan at para tulungan yung mga mahihina, yung mahihirap at walang kalaban-laban. To discipline with justice para ibigay sa bayan at mamamayan ang katarungan. Nakakalungkot yung mga napapanood natin. Yung mga tumitindig at tumatayo para sa katarungan, para sa katotohanan, sila pa ang nakakasuhan. To develop people, para iangat ang kabuhayan ng ating mamamayan, para iangat ang ating bansa. Hindi po ginagamit ang kapangyarihan, ang impluwensya at yaman ng bansa para sa pansariling pagyaman. Hindi sa pansariling kapangyarihan. Gamitin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa gobyernong binigay sa atin, binigay sa pamunuan to develop our nation and to develop our people. Umaangat ba talaga at umaasenso ang ating bansa? Umaangat ba talaga at umaasenso ang ating mga mamamayan? Ayuda ba talaga ang paraan para umangat ang bansa? Ayuda ba talaga ang paraan para guminhawa ang taong bayan? So applied authority is the very heart of a guardian leader. So again, point number 1, the 7 pillars of a guardian leader. First, they are guardians of authority. And what authority? Assigned authority, accountable authority, and applied authority. So sa ating pagwawakas, sa ating summary, a true guardians of authority understand 3 powerful, important truths. Ang tunay na lingkod bayan, ang tunay na lingkod ng Diyos, ang tunay na politika na tinatawag nating guardians of God, authority is assigned by God. Hindi sa iyo ang authority. Ipinagkatiwala lang sa iyo. Kaya dapat tayo maging tapat. Authority is accountable to God. Mananagot tayo sa Diyos. Kung akala natin parang walang mananagot, mananagot po tayo sa Diyos. And third, authority is applied for good. Gamitin mo ang iyong posisyon, ang iyong power and authority, hindi para magpayaman, hindi para maging makapangyarihan. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa ating bayan at mamamayan. When leaders understand these 3 important things, authority
becomes a blessing. Not a burden and not abuse. So ipanalangin natin ang ating pamunan. So the challenge, if God has given you the authority, kung meron tayong mga nanonood ngayon na mga government officers and leaders, salute. Kasi kayo po yung mga God's minister. Kayo po yung mga guardians of God na binigyan ng kapangyarihan. Sa family, yung mga magulang. Sa church, yung mga pastor na katulad po namin. At sa government, yung mga politika natin. And even in business, yung mga may-ari. Take note, ito challenge natin sa mga guardians. Don't just use our power. Don't just use our authority. But be a guardian who protect and serves the people well. Sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga pastora at leader ng church, sa lahat po ng mga government officers, at sa lahat po ng mga leaders sa mga businesses, don't just use our power, don't just use our authority, but be a guardian who protects and serves people well. Because people don't just need powerful leaders. They need protective guardians. Ang kailangan ng bayan, ang kailangan ng isang pamilya, ang kailangan ng isang iglesia, ang kailangan ng isang negosyo, ay hindi lamang leader na makapangyarihan, kundi isang leader na tumatayong guardian to serve, to protect, and to bless his people. So sa ating pagbabakas, ang ating wise up, guardians of authority, take note, authority is dangerous when it is owned by ego. But it becomes powerful when it is surrendered to God. Paalaala lamang. Sa lahat ng mga guardians of God, mga magulang sa tahanan, mga leader ng church, mga politiko sa gobyerno, at mga leader and boss sa isang negosyo. Ang kapangyarihang meron tayo ngayon, authority and power, ay isang kapangyarihang ipinagkatiwala, ipinahiram sa atin ng Diyos. At kapag nagamit na ito ng mali, owned by ego, napaka-mapanganib. Maraming sisiraing buhay ito. Pero pag ginamit naman natin, tama, isinorender natin sa Diyos, nagpagamit tayo, marami itong pagpapalain. Authority is not about flexing our position, but authority is about protecting the people of God placed in our mission. So mga kapatid, mga kaibigan, ang mga nasa gobyerno, hindi ho natin kaaway. Sila po yung mga lingkod ng Diyos. They are guardians of God. Pero ipanalangin natin na maging guardians of true authority. Huwag abusuhin. Huwag gamitin pansarili. Huwag gamitin pampayaman. Huwag gamitin para maging makapangyarihan. Gamitin para paglingkuran ang bayan at iangat ang buhay ng bawat mamamayan.